Magandang gabi po. At makikita natin ito, papakita ko po sa inyo. Ito po si Toto Tirador, doktor na engineer pa. Pakita ko sa inyo kung paano tinalo ng hindi abogado na si Bato na maraming nagsasabi na mahina ang ulo pero pinataob niya ang bar top na chair na si Coco Pimentel. Pinataob niya rin si Risa Hontiveros. At parang tinaob niya rin si Alan Peter Cayetano na isang magaling na abogado na galing sa Ateneo. So ngayon, tingnan natin. Tunghayan natin kung paano yun. So ito po yun. Ipresenta ko muna yung video ng debate nila kanina. Tapos, saka na natin isa-isahin, punto-puntuhin natin. Okay? So, ngayon, mag-umpisa tayo dito kay Coco Pimentel. Nagsasalita. Ito na sila, kita mo, pula na yung damit nila. Yan na po yung mga, ano na sila, mga judge, senator judges na sila. I will not address the political statements of the movement and the seconding parties. Okay, nagsisalita niya, sinasabi pala niya, na hindi niya i-address yung mga political, mga statements na ng movement. Ang movement doon si Bato at saka co-movement niya, si Bongo. Ano ba yung minob niya? Nag-motion si Bato na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Sara. At sumigundo naman si Senator Bongo. Pakinggan natin. Mr. President, ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process. Pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan. Tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita, hindi natin mahawakan niya, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Ngayon, pagdating po sa Constitution, bakit inaangalan ko yung motion? The motion actually is unconstitutional. Unconstitutional daw Oy, I beg your pardon, kaibigan Coco. Kaibigan ko itong personal si Coco eh. He knows me personally. Tinulungan ko ito sa protest niya laban kay Subiri noon. So, hindi po yan unconstitutional. Bakit? Wala namang sinasabi sa Constitution na bawal mag-motion to dismiss. Bagkus, ang sinasabi sa Constitution ay pag natanggap nyo ang reklamo galing sa Congress, sa House of Representatives, ang gagawin ninyo, mag-forthwith, mag-trial kayo. Yan ang sinasabi sa inyo. Ngayon, hindi naman binabawal yan. Bagkus, kung ako tanungin mo, mamaya, i-argumento na iba to. Ang galing niya nag-argumento mamaya. Sige, mamaya ko na sabihin. Pakinggan natin si Bato para may suspense. In the opinion of this representation, because according to Article 11, Section 3, Paragraph 6, per sentence lang yung babasahin ko, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So tignan natin mga fellow senator judges, sole power. So ibig sabihin ng sole power, tayo lang ang may kapangyarihan, ang Senado lamang ang may kapangyarihan na mag-try and decide. So, litisin ang isang impeachment case at hatulan, desisyonan. Tama naman si Coco dyan. Kung aayaw tayo kaagad, hindi natin na-try, ang try is litis, palabas yung mga facts para ma-apply natin yung judgment natin sa facts. Wala na pong matatakbuhang ibang body. That's why... Dyan po kayo mali, Coco. Bakit? Para kang hindi abogado eh. Ang abogado po, ganito po yon. Pag nagsampa ng reklamo sa korte, pag ikaw judge, pag kulang-kulang ang verification, automatic dinidismiss na ng judge. Ito ngayon, papakita ko sa inyo yung verification dito. Mamaya, pakita ko ang verification ng Kongreso, ng House of Representatives, kulang-kulang. Dapat na-dismiss na ito sa korte pa ito. Hindi na po kailangan ng trial para malaman mo na dismiss na ang kaso.
na mali talaga, fatally defective. Ganun lang po kasimple. Hindi ito pinag-usapan dito yung kung fatally defective kasi, pag walang verification, good as walang jurisdiction ang korte. Hindi niya pwede tanggapin. The only act that the court can do in matters of complaints filed with defective verification ay walang magagawa korte, i-dismiss niya lang. Ano yung verification? Ang verification, lahat ng reklamo, pirmahan sa dulo mayroong affidavit. Ang affidavit na tinatawag namin na verification. Kailangan nakalagay sa verification na nagreklamo. 215 sila na nagreklamo. Dapat ilagay doon na kaming mga 215 ay nabasa namin ang buong-buo na reklamo ng impeachment at naintindihan namin ang aming binasa at true and correct to our personal knowledge ang mga aligasyon na nakalagay doon at yung mga ebidensya na dokumento nilagay doon ay authentic. Yan ang verification. Na ibig sabihin, sinisecure ng korte na ikaw ay naghabla na walang sigurado na may laman, hindi yung habla ka lang ng habla kahit walang basihan. Pag ang binabasihan mo, Mr. Coco Pimentel, Bartap na share ka pa naman. Kung ang basihan po ng motion to dismiss ay sa merito, sa aligasyon, hindi pwede yun. Kailangan tanggapin mo ang kaso. Pero kung ang basihan, from the outside, nakikita mo na kaagad, hindi mo na kailangan mag-trial, bakit pa kayo magsasayang ng oras? O ito, ang mga hindi kayo nakaintindi dito, hindi nila alam kung gaano kahalaga yan. Substantive matter po yan na magiging dahilan na ibasura ang kaso. O, pakinggan natin si Coco Pimentel para maintindihan nyo. A motion which cuts short the entire process is unconstitutional. Oh, walang batas na sabi na ganun, Coco. Wag nga, pinapahiya mo sarili mo eh. There is no such thing as unconstitutional pag mag-motion ka ng motion to dismiss. And then, same article, section 3, paragraph 4, basahin ko ulit ito. Pero basahin mo, wala ka nakikita dyan na unconstitutional ay. Ulit ko na ito sinasabi when we were in legislative session. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members. Okay, sabi mo, in case a verified complaint is filed by 1/3, at least 1/3 of members. Ang tinutukoy mo, verified. Paano kung mali ang verification? Hindi siya verified. Dismiss mo yun. Anong klase naman? Bartap na sir ka eh. Of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. I believe... Depende yan. Mag-proceed yan kung tama ang verification. At kung hindi mo makita yung kung ano ba talagang laman, kung hindi mo makita sa biglang tingin, kailangan mo ililitisin. Ganun lang kasimple lang yan. And I think I'm correct that the impeachment case against the Vice President falls exactly under the facts assumed in paragraph 4. This is the articles of impeachment filed by at least 1/3 of all the members. Ang sinasabi dyan, verified nga yan eh. Ang problema na basahin nyo, ngayon, bago kita ibalik, ipakita ko sa mga audience ko yung complaint para malaman nyo na hindi verified. Pakita ko sa inyo. Ito pa lang, sa tingin, biglang tingin pa lang eh. Ano na siya, defective, fatally defective on its face. Sa mukha pa lang, kitang-kita na. O ito yan, tingnan nyo. O ito yung reklamo na sinampa lamang kay, yan ang verification. Ngayon para makasiguro kayo na verification, dali ko kayo sa taas sa title niya. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, responded, verified complaint. Itong verified complaint. Ang tanong, title, verified. Ang tanong, verified ba talaga? Para masagot natin yan, uulitin ko lang, ang batas po, pag tinawag mo verified, kailangan magdeklara ang nagreklamo
na nabasa nila ng buong buo ang reklamo na sinasampa nila. Pagkatapos, ideklara din nila na ang lahat na nabasa nila ay naintindihan nila, pati mga ebidensya, mga dokumento. Pagkatapos diyan, ideklara nila na lahat ng mga nakasulat doon ay personal nila alam na totoo. At yung hindi nila alam ay nakabase na authentic sa records. Ayan. So, punta na tayo ngayon sa ilalim. Sa dulo kasi nakalagay ang mga verification. Kaya, punta tayo sa ilalim. Ano ba itong mga ads? Yan ang mga pirma nila. Si Ferdinand Sandro Marcos, 1st District, Ilocos Norte. Si Aurelio Dong Gonzales, o taga Pampanga, 3rd District. Itong nagpayaman na congressman, no? Siya na congressman, siya pa kontraktor. Tapos, Jose Manix Dalipi. Ito naman yung mga special, mga ano niya, ha? Mga super health center niya na hindi gumagana sa Zamboanga City. Si Jesus Horden Rumula. Tapos ito sila, marami sa dulo dito, 215 sila. Yan, 215. Ang pinakahuli pumirma sa 215, si Ferdinand Martin C. Romualdez, 1st District, Leyte. Tapos itong verification, complaint for impeachment against Vice President. Itong verification. Basahin natin sabay-sabay. Subscribed and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives, Batasan Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Zimmerman Duterte. The instrument, which is in the nature of a complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages, including the annexes, o mga annexes doon, lahat iba pa, sabi ni Senator Joel Villanueva ay umabot ng 380 pages. Tapos 32 pages naman ang complaint. So, more than 400 pages ang lahat. So, nakita nyo na, hindi verified. Hindi na kailangan ng hearing para malaman mo na hindi verified. Mismo sila nagbigay, sinubo nila ang kanilang sarili. Yan po ang ibig sabihin dyan. Ngayon, balik tayo kay Coco. Ayan, balik tayo kay Coco. Pakinggan natin. Kita mo na, magmali-mali pa yung bar top na chair, no? Members of the House. Lampas-lampas pa nga sa 1/3 of all the Hindi members of the House. Therefore, what should the Senate... Gusto ko lang sabihin, Coco, hindi yan kahit lahat pa ng congressman pumirma, kung mali ang verification, hindi pa rin yan matatanggap. Dismiss ka agad yan. Do. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Hey. So, that is means we bring out the facts. That is kung walang problema ang verification. Okay? At saka walang problema yung hindi na labag yung one impeachment in 1 year rule. Ito, 4 na impeachment na nga eh. So that we can now apply what is the mandate of the Constitution. Mag-decide tayo given the facts. Should that impeached official continue to remain in office? So, ang suspekta ko rito ay hindi nila binasa ang reklamo, ang complaint for impeachment. Kaya siguro hindi lang. In fairness to baka hindi mo nabasa. Or should that impeached official be removed from office? High-ranking government official. So kung makita po natin, in two constitutional provisions, andun yung word na try, andun yung word na trial. So wala po tayong choice but to respect. Lalo na ito,
we fall squarely under this subparagraph 4, Hindi mo which I just ginagamit read. pag-abogado mo We eh. have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives, more than 1/3, because they are also the representatives of the people. If they find something worthwhile charging a high-ranking government official with an impeachment and impeaching that official, the Senate has no choice but to hold the trial. Excuse me. Bakit? Pinaliwanag Yung ko mga na. representatives ng taong bayan sa House of Representatives, gusto rin makita ng taong bayan, did they act properly? Did they act justly? Ano bang Hoy, ebidensya? wag ka magamit ng taong bayan. Ba't sinisiguro ba gusto ba ng taong bayan yon? May mga tao na gusto niyan. Pero pag sinabi yung taong bayan, pangkalahatang Pilipino na yan, kuko. Kaya wala kang survey. Hindi mo malaman kung sinong gusto eh. Ilan ang gusto ng ganito, ilan gusto ng ganon. Wala tayong survey. Wag ka maggamit ng taong bayan. Sabi mo lang tao. Siguro may mga taong gusto. Well, I will accept that. Nila, ilabas yan. O kasi kung wala ring ebidensya, sinayang yung oras, sinayang yung resources, next election, lagot kayo sa inyong constituents. Hindi mangyari yun, And Koko. then Walang ganun lagot sa constituents. Pera-pera labanan eh. Para kang, ay nako, para kang hindi politiko eh. same time, Pag local politics, A trial- pera-pera yan. necessitates respecting the rights of the parties. We are also respecting the right of the impeached official kasi kaya nga ang tawag sa kanya, impeached officer na siya eh. So, na-tarnish na nga actually ang kanyang reputation in public service ng House of Representatives. The trial will give that impeached officer the chance to clear of his or her name and at the same time maybe rebuild. That's illogical. Kasi pwede naman ma-build mong iyong reputasyon na hindi sa pamamagitan ng trial. That's illogical. Totally illogical. His or her reputation, Mr. President. And then, since the presiding officer, when we adopted the rules, when he made the motion to adopt our rules, we did not only adopt our Senate rules on impeachment, we also adopted some rules of the rules of court and then some circulars and some amendments. Ang haba In naman a ng speech court ito ni proceeding, Coco. Walang by naman. analogy, we are actually like a court. Oh, In a diretso court tayo. proceeding, Pakinggan natin si Risa Ontiveros. Since the judge, Si Risa naman. Quasi-judicial proceedings. Kasama po dito ang the right to a hearing, that the tribunal Bobo. consider the evidence presented, Pasensya that the na pagsabi ko, decision Bobo. must have something to support itself, and the existence of substantial evidence. The decision must be based on the evidence adduced at the hearing. At wala pong panlabas, Ay! ah, Risa, lecturean nga kita. Ang pinag-usapan dito, hindi decision. Motion to dismiss, hindi yan decision ng motion to dismiss. Pag decision, ang pinag-usapan yan, pag-presenta ng ebidensya, tingnan mo kung may ebidensya. Pero ang pinag-usapan dito, i-dismiss lang sapagkat hindi nag-comply sa mga irregularidad. Fatally defective yung verification nga. Ang problema lang kila Bato, hindi lang nakita itong verification na sira. Ang nakita nila yung 4 na impeachment na bawal kasi isa lang dapat isampa. So nevertheless, pakinggan natin yung mga illogical statements ng mga senador na to. hindi totoong mga bagay-bagay ay dapat mag-impluwensya sa outcome doon. Ang pinaka-basic tenet ng due process ay yung karapatang marinig. Kung yung mga parties nga po ay hindi nabigyan ng oportunidad lumahok sa proceedings, itong impeachment court ay magiging vulnerable sa isang Bakit? Kung i-dismiss, hindi rin nalabag ang karapatan ni Sara na marinig kasi dismiss na eh. Wala lang kaso. atake na nilabag natin ang due process. At sa pananaw ko, sila'y magiging tama. At nilabag din ng Risa, you have to know na nilabag din ng House of Representatives ang due process dahil binasura nila yung 3 na impeachment complete at nagsampa pa sila na pang-4. Due process demands
Natingnan na maigip. Teka muna, baka nagkamali na kayo kasi isang impeachment lang pwede. Isang pa, bakit naging 4 yan? Ganon yan ang process dyan. Nilabag ang process from the start to the finish tapos inupuan nila 2 buwan. O, ngayon, sa pagdating naman kay Chis, ang sabi, forthwith, ang ginawa ni Chis is 4 month. O, yeah, pakinig pa, diretso pa. Rekomendasyon ko po ay bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, i-notify po muna natin ang prosecution at ang defense. Hindi na kailangan i-notify, Risa. Ang puntos ko dito, kung makita mo na naklaro na dapat ibasura mo na. Bakit pa kayo magsayang ng oras? Tungkol sa motion ni Senator Judge De La Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito. Gusto ko rin pong gawing of record, Mr. Presiding Officer, na batay sa pagkaintindi ko, yung alleged infirmities ng articles of impeachment ay question sa harap ng Korte. Wala pakialam ang Korte Suprema dyan. Hiwalay ang trabaho ng Senado. Hindi sila pwedeng pigilan ng Senado ng Korte Suprema. Kasi ang lahat ng desisyon dyan, halos lahat ng desisyon dyan, tinatawag na political. Kung political ang desisyon, hindi pwede mapakialaman ng Supreme Court ang political issues. Ang pwede mapakialaman ng Supreme Court ay judicial issues. Yung pang may basehan sa batas na nilabag ang batas. Pero dito, pag politics, you can never say who is right or who is wrong. Pag bumuto ang isa dito sa kay Pedro, hindi wrong yan. Always right yan kasi karapatan ng tao kumiling kung saan maggusto niya because it is politics. Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang usaping ito. At wala naman pong TRO na ibinaba. Kung wala TRO, pwede diretso kayo. Presiding Officer, Pwede kayong makagalaw kasi walang TRO. maintaining the view that the parties should comment on the question made before this body, para po sa akin, ang impeachment court ay dapat lamang po... Ay, Risa! Ang parties required lang mag-comment kung ang nag-file ng motion to dismiss ay yung kalaban. Tandaan mo, para magiging fair, pa-comment mo rin kabila. Pero ito, nag-file ng motion judge. Hindi, walang kinalaman ng mga partidos. Judge lang ito. Si Bato, judge. Oh, Jesus. Ako. Ayong mag-rule sa motion pagkatapos nating ni-require yung parties mag-comment dun sa motion ni Senator Judge De La Rosa within that sufficient period of time as the good presiding officer. Hindi pwedeng kumontra ang party sa motion ng judge. A judge is supreme pagdating sa korte. Hindi pwede baliban lang kung depende sa judge na nag-motion kung kukunin niyang view ng mga partidos. Hindi na. Kasi unang-una, hindi pa sila nag-enter ng appearance mga abogado. Wala pa. Kayo pa lang, hawak nyo pa lang reklamo. Wala pa dyan ang mga prosecutor na umaakusa. Wala pa dyan mga abogado ni Sara. Kayo lang nag-uusap. Kaya sino ipa-comment mo? Ending this, minimaintain ako po, Mr. Presiding Officer, ang aking objection sa motion. Salamat po. Mali naman ang Thank you, argumento Senator mo. Ontiveros. What is the pleasure of Senator Judge Villanueva and thereafter Senator Judge Cayetano? Senator Judge Villanueva, you may proceed. Thank you, Mr. President, Presiding Officer. Nung sumumpa po tayo bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas, ang sinumpaan din po nating tungkulin ay pag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng impeachment proceedings, tayo po ay tatayo bilang mga senator judges ng impeachment proceedings. Nung time po, Ginoong Pangulo, na tayo ay nung time po na ang House of Representatives ay dininig itong mga several impeachment complaints. Natatandaan ko yung tatay ko, Ginoong Pangulo, hindi po siya pumirma, not just because he doesn't believe in the impeachment complaint, but because he knows for a fact that his son will stand as one of the jurors, as one of the judges, Mr. President. Kaya po, nais nating
panatiliin ang pinakamataas na antas ng integridad at pagkilala Ang dami sa chat. this bilisan mo. representation during the time when we have yet to convene the impeachment court, objected to the motion because this representation believes that the motion should be filed in this impeachment court. Now, in this impeachment court, Mr. President, I am objecting because, let me quote again, Article 6, Section 3, Paragraph 4 of the 87 Constitution provides that upon the filing of a verified complaint impeachment by at least one-third of the members of the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. At ito yung dahilan kung bakit ang ating Senate President naggawa agad ng robes, pinrepair ang bulwagang ito, at Diriso. Senator Bato, Judge Senator Bato, Judge Senator Bongo, tungkol po doon sa impeachment complaint. Hindi din po natin binabaliwala at kailangan talagang mapag-usapan natin yung tungkol sa one-year ban, yung pong tungkol sa jurisdiction ng impeachment court to make sure that the representatives representing the House of Representatives shares the same intention as the 19th Congress, ito pong 20th Congress ng HOR. Number 2, Mr. President, yung Article 11, Section 3, Paragraph 6 na binanggit po kanina ng ating minority leader. Ang Senate's role is to try and decide all cases Ayan ka. of impeachment. Kaya po, sa totoo lang, Mr. President, tinignan ko yung konstitusyon, hindi ko po makita kung binibigyan ng authority ang Senado para i-grant yung to summarily dismiss, Mr. President, ang isang impeachment complaint. Ayan at pakinggan mo yan ha. Hindi niya daw makita kung may kapangyarihan ba Senado mag-dismiss. Ibig sabihin, hindi ka kasi you are not a lawyer. Mas maganda pa yung iba. The power of initial determination belongs solely to the House, ang Senate magta-try. Mr. President, nung pong panahon Ang ibig mo sabihin na initial determination, hindi yan ibig sabihin the power to make initial determination sa impeachment ay belongs to the House. Hindi. Ang power lang ng House ay power lang gumawa ng impeachment. Bahala sila. Pag sinabit na nila sa Senate, yan na ngayon ang the power to determine initially kung tanggapable ba o hindi. Belongs to the Senate. Anong klase? ang impeachment ni then Chief Justice Corona, may motion po during the trial, yung second day, wherein the defense challenged the validity and legality of the proceedings. And in connection with the initiation of the impeachment complaint of the House of Representatives, the defense argued that the verification of the impeachment complaint was fatally defective and should thus be dismissed. Ang impeachment court po ruled in favor of the prosecution on the said motion, and arguing that the impeachment complaint was made in accordance with Paragraph 4, Section 3, Article 11 of the Constitution. Anong sinasabi mo? Ipakita mong sinasabi mong defective verification kay Kwan. Davide. Davide ba yun? Dapat So, pakita yung mo kung anong defect. defective, na Anong defect? fatally defective. Bakit Kaya ka fatally nabanggit po. defective? Kaya po ako nabuhayan ng loob dahil may nabanggit po kanina si Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Bongo, tungkol po doon sa checking yung House of Representatives. Kung sila ba ay interesado pa, kung sila ba Ibang ay usapin yan kung interesado. naniniwala na tatwid mula sa 19th to 20th Congress ang impeachment na ito. Hindi Kailangan po hindi natin pwede yan. Tatanungin mo kung sila ba interesado pa, Joel. Mali yun. Bawal yun. Bakit? Kasi ang determinasyon ko, interesado ka hindi, doon sa panahon na pagsampa. Hindi sa ngayon. Ganon lang kasimple. ito at malaman. And if that is the motion, Mr. President, I am more than willing. Ang tawag to dyan ay functus officio. Pag nagawa mo na isang bagay, hindi mo na pwede i-withdraw. support
that motion because para sa akin, and this is my own personal opinion as a senator judge, hindi po madidelay ang impeachment trial. Hindi po maaapektuhan ang impeachment trial. Sapagkat ibabalik po natin sa kanila at sasabihin natin, meron ba itong verified complaint na ito? Ito ba ay inyong sinusunod? Mali yun, wala. You do not have the power to remand. Hindi niya pwede ibalik ang reklamo. Ayusin nyo, utusan, ayusin. Wala. You do not have the power to instruct the House of Representatives to cure whatever defects. If the defect is in the level of jurisdictional, which is fatal, kagaya na hindi sila nagbanggit kung nabasa nila o hindi, ay fatal yan ang defect. Jurisdiction ang pinag-usapan dyan. Therefore, walang authority ang Senate na ibalik. Wala ngang authority ang Senate na umaksyon. The only authority of the Senate in that case na fatal ang verification na hindi nabanggit kung nabasa o hindi ay the only option of the Senate is to dismiss. Nothing less, nothing more. Susuportahan pa rin sa 20th Congress. So, Ginoong Pangulo, for that reasons, I would again reiterate my objection to the motion to dismiss. Sige. Thank you. Senator Cayetano. Sir President, I take this podium in the hope that after I speak, Senator Judge Bato will get behind my idea or the idea eloquently espoused by Senator Joel Villanueva. Ay gusto lang ibalik. Sabi po sa Section 88 of Rule 30 of the Rules of the Senate, the sponsor or any motion or measure, the sponsor of any motion or measure may withdraw or modify it before its amendments or resolution or before a nominal vote is ordered on the same. Gusto ni Alan Peter Cayetano dito, ipabago niya kay Bato ang motion ni Bato, hindi lang motion to dismiss. Gusto niya mangyari si Bato, motion ibalik sa Kongreso, sa House of Representatives para ayusin nila, problema nila. Senator Pimentel, Senator Judge, Minority Leader Pimentel spoke. Clarify lang po ni Senator Bato that he's standing, itutuloy po niya yung motion, and I think hindi niya kinonsider ng motion to amend yung statement ni Senator Bato. But after hearing Senator Bongo, after hearing Senator Joel Villanueva, after hearing the Majority Leader and Minority Leader, I ask you for some patience. Just hear me out on a very practical Bilisan mo na. or di ko malaman yung sagot. Bilisan mo na. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and future. But I'm reminded that kung ang Diyos may plano sa atin today, and it has to be the right decision. So if we miss it today, we can remand it to the House of Representatives Yan. or pwede natin ituloy bukas. If we dismiss it today, based on the ground that it is violated the Constitution at more than once na po ito na-file in 1 year, we don't have enough time today to debate that. As the Minority Leader said, yes, we can take judicial notice of the dates, pero I want to see the documents. Kailan ba talaga nag-file, sino final, etc. So aabot tayo bukas and even tomorrow with 23 opinions dito. My point is, Mr. President, I cannot in conscience, as a lawyer and as a senator judge, just make that rash decision that it violated the 1 year. I mean, ngayon ko lang nalaman na pwede yan, or if we were thinking about it the last few days, pero ang Supreme Court nakailang araw na, nakailang linggo na, hindi rin nagdedesisyon pa. So, mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato, na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed, that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong final. Yes, may mga Supreme Court decision. That's why I'm ready to consider it. Kung wala kasing Supreme Court decisions, walang mag-guide sa atin eh. Kung unang beses to na hinaharap natin ang impeachment at 4 ang final, whatever we decide, pupunta sa Supreme Court eh. Pero ilang beses na to pumunta sa Supreme Court eh.
So meron ding guide, but do we have enough time right now? Second po, handa ba ang prosecution? Ang makakasagot lang po nun, not even the re-elected prosecutors. Remember po, magkakaroon pa ho ng session sa umaga ng SONA sa July. At mag-e-elect pa ng speaker. And based on that, i-confirm pa nila kung itutuloy nila to o hindi. Of course, by all indications now, itutuloy. But why will I assume that? Why will I also assume na 4 yung final? Hindi ko nakikita pa yung lahat ng dokumento. Pero lahat ng briefer nandito. Kung talagang kailangan mag-decide today, they give us a few minutes, we'll take judicial notice or ask our very able secretariat. No? The third, Congress. Pero lahat tayo po ay nag-agree na hindi natin mapipigilan ang 20th Congress na i-take up to. So bibilisan ko na po ha. If we dismiss it today, pwede ba mag-file ng motion for reconsideration yung prosecutors? If yes, kailan nila ipapile to? Tomorrow. Kung hindi tomorrow, sa 20th na to. So all the arguments na sinabi ni Senator Bato, totoo din, dun na yon. Okay. If ituloy naman natin tomorrow, babasahin yung articles, bibigyan ng 10 araw, mag-issue ng summons, bibigyan ng 10 araw na sumagot ang akusado or yung the Vice President has been impeached, and then pwede yung prosecutors 5 days, aabot na tayo ng June 30 nun, hindi pa nagko-convene ang 20th Congress until the day nung SONA. So, in both cases, dismissed or tuloy, dun pa rin tayo magharap eh. Ano po ang benefit ng pag-remand? Again, excuse me everyone sa legal, moral, because I only had a few minutes to think about this. Kung sana si Senator Bongo ang nagpa-amend, I was willing to listen. Pero hindi... Alan, be with your respect sa eskwelahan mo sa Ateneo. Pag niremand, ibig sabihin binabalik nyo sa House of Representatives ang kanilang reklamo. Anong ibig sabihin na kapag na-remand? Ibig po sabihin hindi nyo matatanggap, hindi nyo makakain, hindi pumasa sa inyong standard ang reklamo, kaya nyo binabalik. At binibigyan nyo sila ng pagkakataon na ayusin. At kung ganoon, bakit mo pa ibalik yan? Ibig sabihin po, hindi nakapasa sa inyo, walang jurisdiction, wala kayong jurisdiction na tanggapin ang reklamo dahil kulang-kulang, matindi ang kulang. Okay? Daw yun amendment at hindi tinanggap ni Senator Bato. So ako nagmo-move ngayon na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. No, I cannot move myself na i-remand because may pending motion now. But I can ask him to amend his motion. And why will remanding be in the interest of justice and consistent with our oath of political neutrality? Kasi ang mangyayari nito, hindi pa binabasa yung articles of impeachment bukas, babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila violate yung 1 impeachment per year. Number 2, by the time they answer sa 20th Congress, prosecutors na ng 20th Congress ang mag-affirm na interesado kami na itutuloy namin to. Hindi na pwede. And by that time, the 12 senators... Kung tanungin mo, yung prosecutor sa sunod ng bagong kongreso ay hindi na wala ng authority umaksyon. Kasi nga, hindi kagaya ng Senate, may dalawa pa natira, pwede pang tumuloy. Pero lahat sila pinalitan. Hindi pwede yun. Dismiss na naman kayo dyan. Who have joined the 20th Congress will have the wherewithal and the say-so. Yeah, it might not sit well with my colleagues. If I wasn't a lawyer, perfect yung aking pong sinasabi. But being a lawyer, kailangan ko rin pag-isipan. Pero tignan niyo lang po from a practical point of view. Pag dinismiss natin ito ngayon, maibabalik din nila, Senator Bato. I-file din nila. Pagka naman, practical point of view mo yan. Hindi natin dinismiss, doon din ang mangyayari. Pag niremand natin, may mangyayari. May malalim na pag-iisip ng mangyayari dito. That's why I'm asking Senator Bato if he will, again,
consider amending his motion. Mr. President, because in the course of the manifestation of Senator Alan Cayetano, he mentioned that the minority leader is somehow encouraging judicial notice. No. I mean, Can I state my position? no, Actually, Senator, we I was agreeing with you that we cannot cannot. decide. We cannot. take cannot. judicial notice I said, yes. of all those facts being alleged. We cannot. That is my I think position. I just Senator want to Judge make it clear. Cayetano agreed with Yes, you. yes. I Senator said, Judge Pimentel. even myself, I am not in favor of taking judicial notice kahit may magsabing pwede. I'm sorry, Minority Leader, if it made it appear that I'm speaking for you. I'm agreeing with you na mahirap mag-judge Hindi naman- Senator Bato and Senator Bongo and our other colleagues. To clarify, before I recognize Senator Bato, the chair, as it understood the point raised by Senator Cayetano, is that the basis of the two grounds raised by Senator Bato in seeking a dismissal Three Can- grounds, Mr. three grounds. Presiding- yeah. cannot be taken judicial notice of by the court, and that these facts must be obtained, if at all, and or ascertained from the parties involved. In this case, the House prosecutors and the 19th Congress members who signed. That is the understanding of the chair with respect to the statement of Senator Cayetano. Senator Bato is recognized. Okay. Senator Judge Bato is Ayan, recognized. si Bato. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Before I comment on the manifestation of Senator Judge Alan Peter Cayetano, I just would like to react on the manifestation made a while ago by Senator Judge Risa Hontiveros, that the Senate as an impeachment court has no power to dismiss Ayan. any impeachment complaint. Yan, makita mong katalinuhan ni Bato dyan. Matalino daw, genius. O sige, sagutin mo Bato. I would just like to share to the body, Mr. President, that the power of the Senate to try and hear an impeachment complaint necessarily includes the power to dismiss the complaint. This is basic, that the grant of express powers includes the grant of incidental or necessary powers. We apply, by analogy, the principle of competence in German and competence, de la competence in French, which is indeed a major part of incidental or inherent jurisdiction of any judicial or arbitral tribunal. It is necessary component in the exercise of the judicial function and does not need to be expressly provided for in the constitutive documents of those tribunals. Kaya Mr. President, kahit hindi ako lawyer, masasabi ko, if this impeachment court has no power to dismiss an impeachment complaint, walang silbi itong korte na ito, Mr. President. Tama! Genius! That's Palakpakan. my opinion, Mr. President. In Ano relation- bang gamit ng korte na ito kung hindi inherent yung power niya to dismiss? So that's my humble legal opinion, although I am not a lawyer. Mr. Legal President. opinion ng hindi lawyer. And Mr. President, going back to the manifestation of Senator Cayetano, sometimes I am contemplating that how I wish Senator Cayetano is always present in the floor. Every time a crisis is being faced by this August chamber, Mr. President, because his ideas and his mere presence only can cool down the boiling hearts and heating heads. Boiling hearts. So, with that, Heating Mr. heads. President, I would like to ask for a 1-minute suspension because before I made my final decision on the manifestation of Senator Cayetano, I would like to confer with my co-movants,
Mr. President. Baka iinit naman ang ulo nito mga kasama ko, Mr. President. Thank you, Mr. President. Okay, 1 yan. minute suspension. Yan lang. Wala na. Yan lang. Yan lang ibig sabihin yan. Ano natin. Hanggang dyan lang po ang ating kan. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano katalino o kabobo si Bato. Mas matalino pa siya, in my honest opinion. Alam mo, ang laging argumento nila, walang kapangyarihan ang Senado mag-dismiss. Ang lagi kong stand, the power to try that was expressly granted by the Constitution to the Senate includes the power not to try. The same manner, if you have the power to appoint, it is always presumed, unless on special considerations, that you also have that power to remove. Yung mga in-appoint mo, ikaw may appointing power, ikaw rin may power to remove. Siyempre, on justifiable grounds lagi yan. Ano pa bang ibang that includes the power? Basta the power that is inherent in ownership. You have the power to sell. You have also that power to mortgage. Ganun lang po kasimple yan. Included na deemed included. Okay? So siguro naman, naintindihan nyo na kung anong ibig sabihin. Bahala sila. Kung ako lang, ulitin ko lang, siguro gusto ko sana may makapagsabi sa kung sino man para hindi na tumagal trabaho nyo, ikakarga ko ulit dito yung verification na jurisdictional ang defect. Ang defect niya is hindi na ba? Walang sinasabi na binasa nila ng mga 215 congressman. Walang sinabi na binasa nila. At walang sinabi na kung tapos na mabasa na unawaan nila ng buong-buo yung binasa nila. At nakita nila lahat ng ebidensya at sasabihin nila lahat ng mga ito, mga binabanggit namin dito ay pawang katotohanan at ang mga dokumento na aming binabanggit dito ay hango sa mga authentic records. Kung hindi pong banggit na ganyan yan, sa rules of court po sa ating Pilipinas, dismissed na yan. Kasi kung wala yung statement na yan, lack of jurisdiction ng epekto niyan. Kung lack of jurisdiction, walang authority ang impeachment court na umakto. Ngayon, kung walang authority ang impeachment umakto, wala siyang authority na i-remand, ibalik dito sa House of Representatives para paayos ang kanilang reklamo. At kung wala silang authority, hindi nila po pwede na patakbuhin ang trial. Pwede bagkos not to try nila. Okay? Ulitin ko rin lang, mali din sinabi ni Joel Villanueva that the power to of initial determination of the validity of the impeachment complaint belongs to the House of Representatives. Mali po yan. Ang power lang po nila hindi sa validity, kundi yung power according to them to decide to file such a case. Tapos pag pinatanggap na sa Senado, hindi po obligado ang Senado na tumanggap basta nakita nila na may depekto. Kagaya niyan, itong depekto, walang nabanggit dito na nabasa nila. Walang nabanggit na naunawaan nila matapos mabasa. At walang nabanggit yan na sila ay nagsasabi ng totoo at ang lahat ng mga dokumentong binabanggit ay hango sa authentic records. Yan lamang po aking masasabi at magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po naintindihan ninyong aking lecture. Wala po akong pinapatunguhan dyan. Wala akong pakialam kung pumabor man niya kay Sara o hindi. Ganun lang sa akin. Sabi ni Gracia Ususan, kaya ka na-dispar, pareho kayo ni Bato ang ulo. Huwag naman personal. Ano kung ulo ko kalbo, di ba? Gracia, kung ikaw, babae ka ba, kung ano mang depekto ng bawat tao, huwag mo na gamitin, huwag mo na ibanggitin yun. Pakiusap lang. Mr. Romualdez Tambe, Vicente Ferrer, dami mo mga reason, pati mga disbar ni Sir Toto. Okay lang naman disbar ako, walang problema. Hindi ko naman kinahihiya yun. Siyempre, disbar ako sa pakikipaglaban sa korupsyon. Okay lang yun.
Kaya lang, alam niyo po, Mr. Vicente Ferrer, ako'y naawa na ako sa iyo. Bakit? Sa tuwing magla-live ako, wala kang ginagawa, kundi ganun, ibabas mo ako, ibabas. Hindi ka ba nagsasawa? Okay lang yan. Ako lang naawa sa iyo kasi ang baka naman atakihin ka sa puso. O di kaya baka stroke ka kasi nagagalit ka sa akin. Pag nagagalit ka sa akin, ang bali ang kwan mo, ang baka ma-stroke ka, ma-high blood ka. Yun ang biniikwan kay pinoproblema ko. Kailangan lahat dito na nanood sa akin, galit man sa akin o hindi, ay welcome na welcome. We are one party here. Okay? Pilipino po tayong lahat. At least natutuwa naman ako, nakikinig ka kahit galit ka sa akin. Di ba, Vicente? Okay. Sabi, not to try is different from, naku naman, ang pag not to try, nagdesisyon ka na hindi mo i-try kasi i-dismiss mo lang. Okay, Vicente Ferrer? Okay. Kung hindi mo matatanggap yan, makikiusap na lang ako sa iyo pag-isipan mo na mali po yung sinasabi mo, yung power to dismiss hindi kasama sa not to try. Kaya nga ayaw ko i-try dismiss ko na lang di ba? Jing Mable, galing nyo, tunay kayong tubong Luz Biminda. Mahal na likha ng aming bathala. Salamat po, Jing Mable. Peter Aludina, huwag mo nang pansinin yung troll doctor. Okay lang naman yun. Gusto ko lang naman ipakita sa kanya na hindi ako galit. Kasi ang lagi ko pong ang aking pong prinsipyo ganito, para akong si Voltaire. Idol ko kasi si Voltaire. Sabi niya, I may not like what you say against me, but I will defend to death. Ipaglalaban ko po hanggang kamatayan ang karapatan mo sa pagsasabi niyan laban sa akin. Okay? So si Pet Pablo, next time, wag na iboto itong mga traidor na mga senador si Inotel, ay salot, Risa, and Coco. Depender, bakit mo natawag na traidor, Pet Pablo? Ikaw lang ba may karapatan magsabi kung sino traidor, sino hindi? And to tell you all the truth of the matter is, mali po yung argumento nila. Bakit hindi, unang tanong ko sa iyo, Pet, bakit hindi nila tinignan ang katotohanan na may bribery na nangyari para pumirma lang bawat isa? At hindi mo pwede sabihin na traidor, bakit ang nasa isip mo po ay guilty na si Sara? Bakit mo nasabi na guilty? Wala pa namang pinatunayan hanggang Merigris Piatos lang na resibo. Ang resibo naman yun ay mga sundalo naman gumawa nun. At hindi pa napatunayan na dahil sa Merigris Piatos na resibo, binulsa niya. Wala pong ebidensya na gano'n na nagsasabi na binulsa. In fact po, nag-umami na nga si Paulo Ortega na hindi nila alam kung saan napunta ang pera. Okay? Gano'n lang po. Magiging matuto naman kayo na tumingin logically. Natatalo po kasi kayo ng emotion nyo. Galit lang talaga kayo kay Sara. Gano'n lang po kasimple. You do not like the impeachment to go on, but you like that impeachment to convict. Gano'n lang kasimple. As if sarado na pong pintuan sa inyong puso para magbigay ng puwang sa mga kung walang ebidensya pala magagalit kayo. Diba? So, so anyway, sige lang. Andrew Gueco, Drawback Vibranium, kababayan mo naman yan. Tapos watching from Singapore, Andriano, Paulo Pusa, paano kung kalbo ang lahat ng senador? Okay lang. Kung ako mas maganda pa, mas matalino pang kalbo, no? Diba? At least, hindi adik ang kalbo. Ay, hindi naman logical yan. At least, walang hair follicle ang kalbo, diba? Nag-abtanay ni Senator Bato sa emisyon. Nag-abtanay gali ka mo sa emisyon. Hindi na kami nag-abtanay ni Bato sa emisyon. Alam ko, College of Community Development and Public Administration siya. Ako, College of Engineering. Tapos nakatira ako doon sa Super New Boys Dormitory. Ang alam ko si Bato ay nakatira sa, kung hindi sa Raha Indira Patra, ay doon sa pinaka, Raha Sulaiman. So, Creative Fortress. Alam mo, kami mga MSU1, alam na mga Jorim, BP Sara Zimmerman Duterte for President, Mr. Romualdez Tambi. Yan na sila. Tapos si Evelyn Pulot. Si Tolpo nakikinig. Si Tolpo, hindi papansin ko, walang gamit ang utak ni Tolpo. Hindi nagagamit ang Tolponatics dito, Tolpo Justice. Frank Abello, Senators Bato and Cayetano.
Di ba si Tulfo gusto niya ba Tulfo justice? Ba't hindi siya nagsalita? Tapusin natin ito. Tulfo niyo yan. Senator Bato Cayetano should be disqualified for being partial. Alam mo, ang problema dyan, Frank, pag nagpa-disqualify ka, ganito yung Frank mangyari. Halimbawa, Frank, ang magpa-disqualify na senador ay siyam. Matatalo po ba si Sara? Sagot, hindi. Bakit po? Kasi kailangan ng boto ng 16 para matalo si Sara. Hindi po kailangan ni Sara ng boto. Kahit walang bumoto sa kanya, basta hindi lang umabot ng 16 ang bumoto laban sa kanya. Ngayon, kung 10 dyan ipa-inhibit mo, pa-disqualify mo, di wala na. Dismiss ng reklamo. Diba? So at sana naintindihan yung ibig ko pong sabihin. That is the law kasi bawal po sa konstitusyon, kailangan minimum na 16 votes para maitawag mong guilty yung ang sinasakdal sa impeachment trial. So at dati, maski alam nilang mali, gusto nilang ituloy talaga. Talagang walang-wala, talagang maling-mali. Pinakita ko na sa inyo yung verification. Lower al na pass, numbers game. Tama po, numbers game. Ang problema dito pa, dahil numbers game, politics. And then if it is politics and a political decision, the Supreme Court has no jurisdiction to adjudicate on political issues. So Mr. Kumaldo Vicente, pahiyaan mo na si Mr. Vicente Ferrer, kung kaligayahan niya yung tirahin ako, okay lang sa akin yan. Romeo Caldillero, Lemuel, hindi si Pimentel talo, yung suggestion, hindi lang pinaboran. Tama po ka. Tama ko yun. Vicente Ferrer, Tomas Esplana, gandang gabi, Katoto, Mirisi sa mga dilawan, iyak na naman, Trillanes at Kaparian, aktivista, Baby M10, no? Thank God he is good all the time. Alam mo naman si Bato, magaling premier yan eh. Tapos MSU 1 yan, MSU sa College of CDPA yan eh. Demetrio Perlado sa Senate, so your judgment to Villanueva. Ayun, mahina si Joel Villanueva, pasensya na. Magalit man siya sa akin, yan ang judgment call ko sa kanya. Sila, Sir, alam naman naming mga tao kaya may dahil binabayaran yung mga congressmen. Oo, ang congressmen kumita dyan, 32 billion, 250 million ang ginastos si Tambaluslos para lang pirmahan ng 215 na congressmen ang reklamo. Si Buddy Bariwick, itong si Joel Villanueva, grabe din kickback sa budget ng TESDA. Love TV Patrol, Moreno Hebero Jr., Sir Dr. Toto, wala man wala man ko'y gilabanan party, puro mga magaling itong mga senador na to. Hayaan na lang natin, hindi po pwede hayaan mga tao, mga kabinabukasan ng Pilipino na nasa kamay nila nakataya. Joseph Medrano, magnanakaw yan si Villanueva, kasama yan sa Napolis. Ganun ba? So Lorraine Rodriguez, Vicente, kung wala ka tuli. Astra Housing, at atupagin niyo ang problema ng mga mahirap, puro kayo away. Limil Urit, di naman lawyer si Bato. Bakit talo? Hindi, magaling bang argument ni Bato? Totoo lang, ha? I am a lawyer and I know the point of one. Ito, naglumalabas na bubo pa si Coco, top notcher sa Bariksam eh. So, sabi ni Limil Urit, huwag ilihis ang isyo. Vicente Ferrer, no license, no credibility. Bahala ka kung ano sabihin mo. Zamera Gaben, anong tinaob? Hindi nyo ba ibig sabihin, kung hindi nyo maintindihan, ibig sabihin po, hindi nyo naintindihan ang argumento na maganda. Kasi siya lang nakapag-argumento, nakapag-isip, the power to try includes also the power not to try, which is equivalent to the power to dismiss the case. Okay? Tom Araneta, that's beach slap Onsoge, Risa and Coco waiting for an appointment in the Marcos admin. Opo. Delmer Ripa. Ay! Puto si Delmer Ripare po. Bigo. Ding ka day. Ding, ara ka da sa Butuan.
Delmer, Rip. Naalala ko to pakilala siya sa korte. What's your name? My name is Double Dead. Delmer Double Red. Bakit Double Dead? Rip. Rip. Rip pa, Rip. Delmer, maayong gabi. Mr. Romualdez, Tambi. Astra Kausig, wag na butuhin itong serisa na to. Roger Garcia, kontra impeachment. Takot malaman ng mamamayan ang totoo na reklamo laban kay Duterte. Bergie Piquero, Vicente Parma, okay, Randy Buholst, Mr. Libuel Urit, Sopronio Marcelo, sino pang iba? Si Robin. I love you, Doc Toto. I like your arguments with our beloved PRRD and his family. I'm looking for you to have a set in government with our beloved Sarah. Mr. Romualdez Tambi, Limil Urit, okay, Astra, Gladys Sierpa, Serisa at Utak Makakaliwa, Georgiel Garcia, Amoy Hunyangos na si Toto. Hindi po ako Hunyango, nag-ano lang po ako kung anong tama lang po. Alam nga naman sabihin ko na tama yung sabi nila na hindi dismiss. Mali nga eh. Bakit mo tanggapin ang mali-mali na reklamo? St. Arvin G, si Virus, hindi attorney yan, natuto lang sa batas. Okay, Sniper, magaling si Tirador. Salamat naman, mabatid Oscar, parong dinaig yan, San Banda, naniniwala na sana ako sa iyo, kaya kapag napagnalaman ko na didisit ka, tabago ka pala. Bahala ka mag-isip. Ang sinasabi ko lang, kumakampi lang ako kung ano sa anong batas. Ha? Pag nilabag pong batas, kahit kaaway ko yan, kakampihan ko yan. Okay? Ang problema po sa inyo mabatid, marami kayo, si Vicente Ferrer, si Mabatid Oscar, lahat po kayo kapag kaaway nyo, tao ang tinitingnan nyo, huwag kayo tumingin sa tao, tumingin kayo sa batas. At batas ang kampihan nyo, hindi tao. Si Onier Lumbag, ginamitan ng remand sa ulat agad sa boto. Tapos Lemil Uret, Wendy Chabina Televirio, okay. So Mr. Romualdez Tambi, Sniper, Elgin Rizon, Hello Engineer, Jaime Aguinaldo, The Band, and 1 year to file another. Makahak Adventure, Lemil Uret, Mel Visto, okay. Oner Limbag, Renato Solomon, Abogado Bayan. Bakit parang walang laman ang mga sinasabi basta affiliated sa mga leftist, very ecology ang mga sinasabi. Tommy, billion ang mga nigilustay, pera sa bayan, the road runner, sana lahat guide by the Holy Spirit. Randy Buholst, Normita Torla, Max Mahuyop, okay, Wendy Claveria Taliberio, Ricky Reforma. Sir, people power daw, sabi ni, wala, sino sasama sa people power? Jay Sanz. Ang problema dyan, ay hindi nila na-recognize na mali. Dapat kayo na gumawa ng reklamo. Kung ako gumawa ng reklamo na laban kay Sarah, kompleto yan. Kaya ang problema kasi hindi mga abogado gumawa, hindi yung trial lawyers. Mga abogado di opisina lang yan. Si Von Ryan, Coco, ikaw lagot sa taong bayan. Hashtag. Sino pa? Okay, marami na. John Kabinbin, Kabunyog. Okay, Digong, BB, si Coco. Okay, ito lang masabi ko po. Huwag kayo, dapat matuto na po tayo mag-analyze. Itabi natin ang damdamin natin. Kung anong batas, yan ang sundin natin. Okay? So, magandang gabi po sa lahat.